we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nerescue ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Cebu ang isang Chinese national mula umano sa grupo na sangkot sa online scam. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ayon sa 25 anyos na biktima, tinorture umano siya na masuspek matapos mabigong magkuhang 2 million peso kota sa online scam. Ipinakita niya ang pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan matapos umano siyang i-torture. Ayon sa biktima, ginamitan umano siya ng bakal ng mga suspek. Dahil limitado ang pagsasalita niya sa wikang Ingles, ang asawa na niya ang naglahad na nangyari sa biktima. September 5, hindi na umano umuwi ang asawa sa kanilang tinutuluyan kaya lumapit na ang kanyang kabiyak sa NBI. September 20 nang isagawa ang rescue operation sa isang high-end subdivision sa Cebu City. September 6, hindi na siya nag-message kasi halos maitim na dalawang katawan niya, hindi makapaglakad, hindi makakilos. Kaya after September 6, September 7, doon na siya nag-message sa akin. During that time of the rescue operation, this one is the one pointed to by the victim as the one responsible, sa detention, being the manager. Dagdag ng asawa, 6 na buwan pa lang umano na magtrabaho ang biktima sa isang online shopping na kalaunan ay napag-alaman na scam hub na pagmamay-ari na isang Chinese national. Ang modus, magbibenta ng produkto online kung saan target nila ang kapwa Chinese nationals at sa oras na magbayad ang customer agad itong ibablock. Arestado sa operasyon ang umano'y manager ng online scam hub at ang kanyang Cebuano driver habang mariing itinanggi ng driver na sa kanya ang armas. So far, walang nagsasalita kung ano ang pangalan ng employer, ng Chinese employer nila, tinatawag nilang boss. But that will be subject to a follow-up investigation by the NBI. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Camarines Sur. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Maaga pa lamang, marami na ang nakapila sa booth na ito ng Department of Foreign Affairs sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Si Hasmin na mula pa sa bayan ng Tigaon, pumila na rin dito para makapagproseso ng kanyang passport, lalo na at pahirapan daw makapagpabook ng appointment online. Kasi sa online, you have to choose kung kailan lang available. Na talagang kung the whole month, kung walang availability na date, is wala kang choice. So talagang big help kung ganito. Ang nasabing aktibidad ay kabilang sa isinagawang national launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair noong September 23. Isa itong programa ng gobyerno na kagaya ng konsepto ng una ng inilunsad na Kadiwa ng Pangulo program. Pero maliban sa mga produktong lokal at murang bilihin, nakiisa dito ang nasa 40 government agencies para bigyang serbisyo ang mga residente. Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa naturang aktibidad. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Panawagan naman ng ilang mga Bicolano na tuparin pa rin ng Pangulo ang kanyang pangako na 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil
May mga Pilipino ngayon na halos din na kumakain. And ang panawagan ko sa Pangulo, ikulong niya yung mga smuggler. Yun ang dapat niyang solusyonan. Ay sa palagay ko, at pagpasok ng ani, dahil papasok na, nag-aani na tayo, at pagpasok niyan, sa palagay ko, makikita na natin na bababa yung presyo, market forces. Baka kung yung merkado mismo ang bumababa ng presyo, pwede na nating bawasan yung mga control na linagay natin. Samantala, sunod na pinuntahan ng Pangulo ang rice distribution sa Iriga City. Tig 25 kilos na bigas ang natanggap ng nasa 2,000 na benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolania, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 58 anyos na babae matapos mabagsakan ng natumbang puno ng papaya ang kanilang bahay sa Pampanga. Makibalita tayo kay CJ Torida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tulala at halos hindi makapaniwala ang anak na si Rizalina sa sinapit ng kanyang 58 anyos na ina matapos madaganan ng puno ng papaya ang kanilang bahay sa Barangay de la Paz Norte, lungsod ng San Fernando. Nanlulumo ang kanilang pamilya dahil bukod sa nawasak ang buong bahay, ay nawalan pa sila ng mahal sa buhay. Siyempre po masakit po sa amin, lalo na hindi kami nag-usap ng nanay ko. Yeah. Sorry. Nasa si mama ko. Patawad po, mama. Sa paunang investigasyon ng pulisya, kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nang mangyari ang insidente. At tanging ang biktima lang na si Lolita Reyes ang nasa loob ng bahay. Pagsakan ng kanyang bahay, ang bahay kasi niya made of light materials. Ang kanyang kapitbahay, nung narinig yung pagbagsak ng papaya, ay sinilip nila ang kanilang kapitbahay at nakita nila na dadagkanan ito ng puno ng papaya. Nung umuwi ako, hinahanap ko siya, wala na, nakita ko na lang yung papaya, nakatomba. Pero yung asawa ko, yung tumulong, yung dito, yung kapitbahay namin. Kami lang ako kasing dalawa dyan eh. Kayo lang mo dalawa? Tapos yung hangin, tsaka yung ulan. Hindi niyo inakala na Oo, di ko akalain na babagsak. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero idineklara siyang dead on arrival. Aabot sa mahigit 20 talampakan ang taas ng puno na natumba sa bahay ng biktima. Talagang nasira siya ng papaya, talagang nadaganan siya. Sana yung mabubuting puso, matulungan po kami na magawa uli yung bahay namin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang oarfish ang natagpuan sa baybayin ng isang barangay sa bayan ng Hasaan sa Misamis Oriental. Gumagalaw pa ang hasang ng isda nito nang matagpuan ng mga residente sa baybayin ng Barangay Luz Banson sa bayan ng Hasaan sa Misamis Oriental. Agad nilang ipinagbigay alam ito sa BFAR at lokal na pamahalaan. Ayon sa otoridad, isa itong uri ng oarfish na may habang 12 feet. Namatay din kalaunan ang naturang isda at agad din itong inilibing ng mga residente. Patuloy na nakamonitor at nag-iikot sa mga barangay ang Batangas PD RRMO para mamahagi ng face mask sa mga residente dahil pa rin sa banta ng smog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patuloy ang monitoring ng Batangas PD RRMO sa mga lugar sa lalawigan na naapektuhan ng volcanic smog o VAG noong nakaraang linggo. Bagamat bumaba na ang sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan, hindi pa rin hinihikayat ang pagpunta sa malapit sa bulkan para sa kanilang kaligtasan. Patuloy rin ang kanilang pamamahagi ng face mask sa mga residente. Huwag na silang lumabas muna kasi volatile ang VAG. Wala ngayon, baka mamaya meron na naman. Huwag na munang maglalabas kung wala namang kailangan gawin sa labas. Huwag po tayo makampante na wala ngayon, bukas ay wala pa rin. Lagi tayong mag-ingat. Maintain the N95 po.
Hindi lang baha ang nagiging dulot ng biglaan at malakas na buhos ng ulan. Nakikita ng PHIVOLCS na isa sa dahilan ng degassing ng Bulkang Taal at paglalabas ng sulfur dioxide ang nararanasang thunderstorms. Sa tala, mahigit sa 2,700 tons ang inilabas ng Bulkang Taal kahapon. Kapag may degassing, tama po kayo kasi kapag nagdidigas siya, lumalakas yung steaming natin and at the same time, yung steaming may kasamang sulfur dioxide yan. Sa tuloy-tuloy na pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal noong nakaraang linggo, binuo ng Batangas PD RRMO ang tinatawag nilang Code Method B. Gabay raw ito ng mga Local Disaster Risk Reduction Management Officers sa kada munisipyo sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat bayan sa nararanasang aktibidad ng bulkan. I told them that this must be implemented. Kaya they are looking forward now. Siguro kinakausap nila ang mayors to give some budget allocation. Ginagawa na raw ito pero papaigtingin daw ng Code Method B ang disaster response. Mahalaga rin daw ang partisipasyon at pagsunod ng mga mamamayan sa abiso ng lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinaos ang karera ng mga alimango sa probinsya ng Camarines Norte bilang bahagi ng selebrasyon ng Fish Conservation Week. Si Cristovelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Nagdala ng good vibes sa publiko ang isinagawang karera ng mga alimango sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ayon sa Office of the Provincial Agriculture, isang uri lamang ng alimango ang isinabak sa kompetisyon habang tiniyak naman na magkakapareho ang timbang ng mga ito. Hindi tulad ng ibang hayop na isinasabak sa karera, ang mga alimango ay inilagay muna sa isang maliit na guhit na bilog at matapos pakawalan ang mga ito. Nagunahan ang mga ito na makalabas sa isa namang malaking guhit na bilog na nagsilbi namang finish line. Bawat bayan ay may kalahok sa kompetisyon at nanguna rito ang alimango na dala ni Roberto na mula pa sa bayan ng Paracale. Sa ngayon po ay tuwan-tuwa ako at ako ang nanalo. Labis din ang kasiyahan ng mga nanood dahil hindi raw nila akalain na pwede rin palang isabak sa karera ang mga alimango. Hindi ko nga po alam na may ganun pala na pinaglalaban po yung mga crab at tinitingnan po kasi ang pinakamabilis. Hindi ko po yun alam. Ngayon ko lang po yung nakita. Samantala, maliban sa naturang kompetisyon, iba't ibang produkto ng mga mangingisda ang itinampok sa Freedom Park ng Daet. Ang mga naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Fish Conservation Week sa probinsya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumagsa ang tao sa Freedom Park sa Camarines Norte, Provincial Capital Grounds sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Inabangan nila rito ang maagang pagdiriwang ng Kapaskuhan matapos pailawan ang Fountain of Freedom and Hope. Ang naturang fountain ay paiba-iba ang galaw ng tubig na sumisimbolo raw ng pag-asa at kaunlaran. Maliban sa fountain, nagbigay buhay din sa kapaligiran ang mga ilaw na makikita sa mga puno. Positibo naman ang otoridad na magsisilbi itong bagong atraksyon sa probinsya na makakatulong sa turismo at ekonomiya nito. Kung merong mga taong gustong bumisa sa Daet, may busita po sa Daet, mas nakaka-attract po siya, dagdag po sila sa kita ng Daet kung tutuusin po. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga handicraft at furniture na gawa sa labtang o twiner vine, kumikit ang kabuhayan ng isang pamilya sa Balawan, La Union. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pagtama ng pandemya, isa sa pinakaapektadong negosyo ang catering services. Ang lahat ng ipon na pera ng caterer na si Marie Feli unti-unting naubos. Pero hindi rin nawalan ng pag-asa ang pamilya Lee hanggang sa pasukin nilang paggawa at pagbebenta ng mga handicraft at furniture na gawa sa labtang o twiner vine. Nag-umpisa lang sila sa 5 piraso ng basket. Pero ngayon, naglalakihan at nagagandahang furniture set na ang nakadisplay at for sale sa kanilang pwesto. Kailangan po magtiwala sa Panginoon na yung kakayahan natin ay ma-develop pa lalo at bigyan po tayo ng lahas
Kaya ito po, lumalaban kahit nagkaroon po ng pandemic po. Nagmumula ang mga labtang o twiner vine sa kabundukan na sakop ng Balawan sa La Union. Isa ito sa pinagmamalaking produkto ng bayan. Bukod sa nakatutulong ito sa araw-araw na gastusin at pag-aaral ng mga anak, instant kabuhayan din ito sa ilang kalalakihan sa bayan na nabigyan ng trabaho. Sadyang araw na ang pagpasok sa negosyo ay parang sugal. Pero naging aral daw sa pamilya Lee ang huwag sumuko sa buhay. Bagkus, patuloy na lumaban para makamit ang tagumpay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay sa pagtaas ng mga bilihin, mga minimum wage earners sa Western Visayas, hiling na maaprubahan na ang aumento sa sahod. May detalye live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Cecil, nakatakdang pag-usapan sa isasagawang public hearing ang 100 pesos na daily wage increase na hiling ng mga manggagawa dito sa Western Visayas. Malaking hamon sa empleyado si Julie ang pag-budget ng kanyang 450 pesos na arawang sahod dahil kailangan niya itong pagkasyahin sa bayad sa boarding house, pagkain at iba pang personal na pangangailangan, lalo na at nagtataas na ang mga bilihin. So ang kinsinas mo kagang bulanan mo siguro sakto-sakto lang sa kaon mo. Tapos tipid ka lang kay kung susuldo lang niya gagmay, wala gid. Si Einstein naman, kailangan pa raw mag-sideline para sa dagdag kita na maiuwi niya para sa kanyang pamilya. Need ka nga mag-ex ng outside na sang work para maka-income. Unahon gid ang importante. Dan sa hindi naman din sarili nga kaya kinahanglan. Ilan lang sila sa mga minimum wage earners sa Western Visayas na umaasang maaprubahan na ang dagdag na 100 pesos para sa arawang sweldo ng mga manggagawa. Ayon sa Dollar Region 6, natapos na ang regional consultation at sa Oktubre 5 naman nakatakdang talakayin sa public hearing ang petisyon. Hinihiling sa Sakaling maaprubahan ang dagdag sahod, magiging 550 pesos na ang arawang sahod sa non-agriculture, industrial at commercial establishments, habang magiging 510 pesos naman sa agricultural sector. As per consultation with the other sector like yung business sector, employers group, ay mukhang mataas masyado yung demand for 100 pesos per day, granting na medyo sila ay still trying to cope up with their business. Una nang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 4A o Calabarzon ang 35 hanggang 50 pesos na daily wage increase sa rehiyon, habang aprobado na rin ang 33 pesos na daily wage increase sa Central Visayas. Cecil, pagkatapos ng hearing ng Dollar Region 6 sa October 5, susunod naman ang deliberasyon ng Regional Tripartite Wage and Productivity kung maaprubahan ba ang petisyon ng labor groups dito sa Western Visayas. Cecil? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Arestado ang 41 taong gulang na lalaki matapos daw nitong gasain ang menor de edad niyang kasambahay sa General Santos City. Nakapit ngayon sa San Isidro Police Station sa General Santos City ang 41 taong gulang na si Albert Salvador matapos itong ireklamo ng panggagahasa ng kanyang kasambahay. 15 taong gulang at residente ng barangay Katangawan, General Santos City ang nasabing kasambahay. Ayon sa PNP, sumbong sa kanila ng biktima na alas 9 ng umaga noong September 19, nangyari ang pangahalay habang siya ay natutulog. Agad na nakapagsumbong ang biktima sa kanyang pamilya at sa parehong araw din na aresto ang sospek sa mismong bahay nito sa Aparente Street, Barangay City Heights sa nabanggit na lungsod. Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang sospek. Sinampa na ito ng kasong rape. Samantala, isinailalim na sa medical examination ang biktima at nakatakda ring isailalim sa psychosocial interventions. Katabang manggulo siya sa suspect. Then, since na sa isang lang sila, sa isang bahay, nangyari yung insidente. Apply siya dyan ng katulong.
na 2 araw pa lang siya. NCAA Season 99 formal nang binuksan. Mga atleta mula sa 10 NCAA member schools ibinida. Ang detalye sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sinimulan ang programa sa song number ng ilang sparkle artist with SEA Games Rhythmic Gymnastics gold medalist Daniel De La Pisa at cheerleaders from NCAA member schools. Nag-perform din ang P-pop group na First One. Pumarada rin ang mga atleta mula sa 10 NCAA member schools at nagbigay ng mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Ipinakilala na ang newest batch of courtside reporters at nagsilbing host sina Martin Javier, Matthew Gudicelli, Faith Da Silva at Ara San Agustin. Ipinakilala ang bumubuo ng NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pangunguna ni Dr. Vincent K. Fabella na President ng komite ng host school na JRU. Kasama rin si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Sa buwan naman ng laban ng Season 99 sa pagitan ng defending champs na Litran at host school na JRU, nanalo ang JRU sa score na 85-79. Ipinakilala rin ang AI-generated sportscasters na sina Maya at Marco. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Tambalang Barda thankful sa mainit na pagtanggap ng fans sa Kapuso Mall Show sa Bataan. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Happy ang fans sa pagbisita ng cast ng Maging Sino Ka Man sa Balanga City, Bataan. Present sa mall show ang main cast, ang Tambalang Barda ni Kapuso Primetime Princess, Barbie Forteza at pambansang ginoo David Licauco na pinakilig ang fans sa kanilang duet. Thankful daw sina Barbie at David sa mainit na pagtanggap at walang sawang suporta ng kanilang fans na hindi sila iniwanan simula pa sa kanilang unang pagtatambal sa historical fantasy drama series na Maria Clara at Ibarra. Well, syempre nagpapasalamat po kami sa lahat na nagpunta and for spending the day with us. We really enjoyed and na-enjoy din namin. Ito yata yung first mall show na nag-duet kami. Yes! Oo, kasi singers po kami. Yes. Masaya kasi meron na akong kasama sa stage. Oh! Breathtaking performance naman si Hannah Priscillas na siyang kumanta ng official soundtrack ng Maging Sino Ka Man. Nagsilbi namang host sa event si Rain Machenzo na isa sa mga cast ng Maging Sino Ka Man. Kanya-kanya namang abang ang fans sa kanilang mga idolo. Si David po, crush ko po kasi siya. I love you! Nakakakilig po sila lagi. Si Barbie po. Cute po siya. I love you, Barbie. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huling araw ng 2023 bar examination sa iba't ibang probinsya naging matiwasay. Napuno ng emosyon ang pagtatapos ng bar examination kahapon. Nagmistulang fiesta ang pagtatapos ng exam kung saan samot-saring pakulo ang nag-aantay sa mga examinees paglabas nila sa testing centers. Ayon sa Supreme Court, mahigit 10,000 examinees ang kumuha ng bar exam na isinagawa sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Gaya ng mga naunang araw ng exam, naging matagumpay din ang huling araw ng aktibidad.
Mas pinaigting ng otoridad ang pagbabantay sa mga lugar kung saan isinagawa ang bar examination. Target ng Korte Suprema na ipalabas ang resulta ng 2023 bar exam ngayong December. Generally peaceful naman ang ating bar exam during the 3 days activity from last Sunday, last Wednesday at saka sa ngayon. Ipinagmamalaking Bizcocho Burger ng mga taga-Pasuki de Ilocos Norte, ating lasapin sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinagmamalaki ng bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte ang kanilang tinapay na tinatawag na bizcocho sa kanyang kakaibang lasa at aroma. Ito ang naging inspirasyon ng Ilocano chef na si Justin Ashley Pumaras na gamitin bilang tinapay sa burger at tinawag itong Bizcocho Burger. Tulad ng ibang burger na may dressing, patty, cucumber, kamatis, puting sibuyas at lettuce, hindi naman mapapantayan ang lasa nito dahil may taglay na kakaibang aroma ng bizcocho. Yung bizcocho kasi sir may kakaibang aroma na sadyang bagay na bagay talaga dito sa aming pinagmamalaking bizcocho burger ng Pasuki. Kaya naman tuwing agahan o merienda time, maaari nang ihanay ang bizcocho burger sa hapagkainan. Siguradong mapapawaw ka sa sarap at sa kakaibang lasa ng tinapay. Masarap. Pwede palang maging burger yung bizcocho. Kaya mga kapuso, atin nang subukan ang Bizcocho Burger at dagdag ito sa listahan ng merienda ng ating mga chikiting. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 71 araw na lang at Pasko na. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.